Pinaputokan sila ng mga sundalo. Gaya nga ng sinabi, hindi tumatalab sa kanila ang mga bala. Namangha din si Dindo kung paanong tumatagos sa kanyang katawan ang mainit na balinis. Sinabihan ko na kayo, magsasayang lang kayo ng bala kaya wag nyo nang subukan. Anong uri ng kademonyoan to? Kung aswang nga butas-butas sa katawan, paano kayong hindi tinatabla ng bala? Ito ang tinatawag na hiwaga ng buhay. May mga bagay kang hindi maiintindihan sa mundong ito. Sandali lang, Manong Roelio. May ilang bagay lang akong gustong itanong sa kanya. Kapitan, bakit niyo ako pinapatay nang hindi man lang inaalam ang lahat? Wika ni Ando. Kahit naman magpadalos-dalos ako ng desisyon, hindi naman ako nagkamali. Hindi rin ako magsisisi sa ginawa ko sa'yo. Tugon ni Isaac. Nilapitan nito ni Ando. Hinawakan sa leeg at naglabas ng patalim. Malaki ang pasasalamat ko sa ginawa mo dahil nalaman ko ang buo kong pagkatao. Kung hindi niyo ako pinatay, hindi ko rin malalaman na isa na akong amaranhig kagaya ng mga kasama ko. Wika ni Ando. Tinanggal nila Rogelio ang mga talukbong. Tumambad sa pangkat ni Isaac ang totoo nitong anyo. Nataranta ang mga ito. Muling pinaulanan ng bala ang tatlo. Tumakbo si Ando papunta sa mga ito at isa-isang pinagsusugod. Akmang tatakas na sana ang mga ito, ngunit hindi sila pinalampas ng magkapatid. Maawa ka sa akin. Huwag mo ko papatayin pakiusap. May dalawa pa akong anak na umaasa sa akin. Nauunawaan ko ang kalagayan mo. Alam kong pinangangalagaan mo lang ang kaligtasan ng baryo. Pero sana kilalanin mo din muna ang tao. Sayang pero pasensya na. Hindi kita pwedeng buhayin, Kapitan eh. Lalo pat alam mo na ang tungkol sa akin. Pangako, Ando, hindi ko sasabihin kahit kanino. Walang makakalam ng tungkol sa'yo. Paano kapag merong nakalam? Anong gagawin ko sa'yo? Walang makakalam, pangako. Lalayo na ako sa lugar na to. Sasama ko yung pamilya ko. Ano, Ando? Mapagkakatiwalaan ba natin ang salita ng taong yan? Mabait naman si Kapitan Isaac sa akin. Kagaya ng sinabi ko, para sa kaligtasan ng baryo ang ginawa niya. Kung ako nasa posisyon niya, ganun din ang gagawin ko. Hayaan natin siyang mabuhay. Kapitan, simulan mo na magbalot. Dahil sa oras na bumalik kami dito at nandito ka pa, alam mo na mangyayari. Dali-daling tumakbo ang kapitan papasok ng tahanan at kinausap ang mag-ina. Matapos ay umalis na ang mga ito sa lugar. Dali-daling tumakbo papalayo sa baryo. Tapos na tayo sa isang to. Ngayon ang kailangan na lang nating gawin, hanapin ang mga aswang na nanggagambala. Alam ko kung saan sila naglulungga. Mas mabuti siguro kung doon natin sila abangan. Kung ganon, kailangan natin silang unahan na makabalik sa kanilang tahanan. Ando, alam mo na ang gagawin, hindi ba? Itinuro ko na sa iyo ang lahat noon. Wika ni Rogelio. Tumangulang si Ando. Matapos ay iniwan nila ang bahay ng kapitan. Pumunta sa sinasabing lungga ng mga aswang. Ginalugad ng mga ito ang kagubatan kung saan nakasagupa ng binata ang mga ito at ilang palatandaan ang nakita. Sinundan nila ang mga bakas hanggang sa makarating sila sa isang lumang kubo. Nababalot ng baging ang paligid na tila mahabang panahon na walang nakatira. Dito na natapos sa mga bakas. Malamang ito na nga ang lungga ng mga aswang. Pero wala naman akong nararamdamang presensya, Manong. Posible kayang nakalis na sila sa lugar na ito. Bago lang yung mga bakas eh. Kaya imposible ang sinasabi mo, Manong Julian. Inikot nila ang paligid. Ngunit wala nang natagpo ang bakas.
Napagpasya ng mga ito na pasukin na ang kubo. Doon ay tumambad sa kanila ang ilang kagamitan. Kagaya ng lana, malalaking botelya na pinaglalagyan ng mga parte ng katawan ng tao, gaya ng atay, puso at iba pang lamang loob. Maaaring iniwanan lang nila sandali ang lugar na ito. Siguradong babalik sila. Naamoy ko na rin ang sariwang dugo sa paligid. Nandito pa sila kaya magsipagtago kayo. Siguradong babalik ang mga yon matapos mong biktima. Wika ni Rogelio. Dali-daling lumabas ng kubo ang tatlo. Umakyat sa mga puno na nasa paligid. Masyado nang liblib ang lugar na yon, kaya walang nagpupunta at sino mang magawi doon ay iisa lang ang pakay. Ilang minutong nakalipas, natanaw ni Ando ang papasikat na araw. Alam nito na anumang sandali, darating na ang kanilang inaantay. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil hindi nito inaasahan ang makikita. Naglakad si Kapitan Isaac kasama ang kanyang asawa at mga anak papasok ng kubo. Hindi kumilos ang tatlo. Pinakinggan ang usapan ng mag-anak. Ligtas kayo dito. Walang dapat ipag-alala dahil kapatid ko may-ari ng kubo. Siguradong hindi kayo matutunto nila Ando sa kubong ito. Wika ni Isaac. Pumasok ang mag-anak sa loob. Maya-maya ay isang matandang babae ang nakita nilang naglalakad. Nililibot nito ang tingin sa paligid habang inaamoy ang hangin. Hindi naman ito matunton si Ando dahil sa ginawang sabulag ni Julian. Laking gulat ni Ando nang biglang maging lalaki ang matandang babae. Sa isip ng binata, ito na ang sinasabi ni Kapitan Isaac. Patuloy nilang inobserbahan ang nangyayari. Pinakinggan ang usapan sa loob ng tahanan. Anong ginagawa mo dito, Isaac? Hindi ba may usapan tayo na hindi ka pupunta sa lugar na ito? At talagang sinama mo pa mag-ina mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Paano kung nasundan ka ng mga tumutugi sa atin? Pasensya na, Manong Marcelo. Wala na akong maisip na paraan eh. Kailangan ko silang dalhin sa pinagtataguan mo. Alam kong hindi matutunto ng mga manunugis ang kubong ito, kaya mas ligtas sila sa lugar. Naamoy ko sa daan papunta dito ang kanilang mga sangyo. Siguradong galing na ang mga yon dito sa lugar. Oo, tama ka. Walang makakakita sa inyo, pero hindi pa rin masasabi. Ayon kay Tandang Inosensya, tuso ang magkapatid na maranig. Masyadong malakas ang kanilang pakiramdam. Huwag kang mag-alala, Manong Marcelo. Hindi rin kami magtatagal. Papasikatin lang namin ang araw at bababa kami sa bayan para makasakay ng bus papalayo sa lugar. Pag-uusap ng magkapatid. Hindi na pinalampas ni Julian ang pagkakataon para hulihin ang dalawang aswang. Lalo pat narinig nito ang pangalan ng mambabarang na nagbigay ng sumpa sa kanilang magkapatid. Dali-daling bumaba si Julian upang sugurin ang mga ito sa loob ng kubo. Nagulat naman sina Kapitan Isaac dahil hindi nila inaasahang mararating nila Ando ang lugar. Kaya pala gusto mong ipapatay si Ando dahil ikaw pala ang may pakana ng lahat. Huwag mong idamay ang kapatid ko. Ako lang ang aswang sa pamilya. Hayaan niyo sila makaalis, pakiusap. Papakawalan ko lang kayo sa oras na masagot mo ng tama ang tanong ko. Wika ni Julian. Nakatayo sa likod nito si Ando at Rogelio. Sige, magsalita ka. Anong katanungan mo? Ano ang kinalaman mo sa mambabarang na si Aling Inosensya? Si Tandang Inosensya nagbigay sa akin ng sumpang to. Nangako siyang tatanggalin niya. Sa oras sa sundin ko lahat ang sasabihin niya. Isa na nga dito ang pananalata sa mga taga-baryo. Naniwala ka naman. Sasabihin ko sa iyo, Marcelo. Maging kami ng kapatid ko ay naging biktima ng mambabarang na yon.
Aminado ko may nagawa kaming mali. Pero ikaw ano nagawa mo para bigyan ka ng ganitong sumpa? Hindi ganito ang pangangatawan ko bago ko makilala si Tandang Inosensya. Inaapi kami ng mga tao eh. Walang nagagawa para ipaglaban ng sarili. Dahil doon namatay ang mag-ina ko eh. Pati ang mga magulang namin ni Isaac. Namatay dahil mahina ako eh. Dahil sa mga nangyari naganap ako ng tulong. Dito ko nakilala si Tandang Inosensya. Wika ni Marcelo. Ayon pa dito, pinagkaloban siya ng lakas ng mambabarang, ngunit hindi nito akalain na gagawin siyang aswang ng matanda. At upang makaganti ka sa binigay na sumpa sa'yo, nang damay ka ng iba, nang yanggaw ka, hindi mo ba alam na mas malaking problema ang dinulot mo? Nabulagan ako ng galit sa nangyari. Pero ganun pa man, wala akong pinagsisisihan. Naging miserable ang buhay naming magkakapatid dahil sa gawa ng taong nangapi sa amin. Nawala ang lahat ng ari-arian ng mga magulang ko dahil kinamkam ito ng mga taong hayok sa kapangyarihan. Ngayon sabihin mo sa akin, wala pa ba akong dahilan para magiganti sa kanila? Nangyari na ang lahat at hindi na natin may babalik pa. Pero sana pinili mong maging matuwid, hindi yung ganito. Mas lalo mong dinungisan ng pagkatao nyo at higit sa lahat, pinalakas mo ng hustong kapangyarihan ng may gawa sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihing pinalakas? Tanong ni Marcelo. Nahalata ng tatlo na wala itong alam sa totoong dahilan. Kaya ka ginawang aswang ni Tandang Inosensya para mangbiktima ng mga masasamang tao. Para sa'yo pag-iigante yun. Pero kay Tandang Inosensya, yun ang pinagmumula ng kanyang lakas. At sa bawat taong mapapatay mo, lalong madadagdagan ng kapangyarihan ng mambabarang na yon. Ganon din ang ginawa niya sa amin, pero nagkaroon kami ng paraan para hindi mapunta sa kanya ang kaluluwa ng mga mabibiktima namin. Kami ang kumukonsumo ng kaluluwa ng mga tao o engkantong napapatay namin. Alam ko malaking pagkakamali ang nangyari sa akin. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama eh. Pakiusap, huwag niyong idamay ang kapatid ko sa gulo. Hayaan niyo silang mamuhay ng payapa. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa'yo, Ando, at kahit papano, nagpapasalamat ako dahil buhay ka. Nagkakamali ka, Kapitan. Wala nang buhay ang katawang ito. Tanging sisidlan na lang ng kaluluwang naghahangad ng paghiganti. Pero hindi ko pinanaig ang galit. Kahit lahat ng dahilan ay nasa akin upang gumanti sa'yo, hindi ko ginawa. Dahil hindi yun ang pagkatao ko. Huwag ka mag-alala, Marcelo. Wala kaming gagawin sa kapatid mo, maging sa mag-ina niya. Sa halip hingi namin ang tulong mo para matunto ng eksaktong pinagtataguan ng matanda. Hindi ko alam kung saan siya naglulungga, pero kaya ko siyang dalhin sa inyo. Isang beses kada buwan, ibinibigay ko sa kanya ang parte ng mga lamang loob ng taong naiipon ko. Bukas ng gabi ang pagkikita namin. Kung ganon, mapapadali na ang paghahanap natin kay Tandang Inosensya. Ramdam namin ang pinagtataguan niya sa ibang lugar, pero hindi ang eksaktong lokasyon. Dumating na ang araw na pinakainaantay natin, Manong. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng pagkakataong makalas ang sumpa. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo, Julian. Kaya wag na nating sayangin ang pagkakataong ito. Marcelo, ikaw ang magsisilbing pain, pero bago natin isagawa ang plano, sikapin mong mailagay sa ligtas na lugar ang pamilya ng kapatid mo. Matapos ang pag-uusap, bumalik ng baryo sina Isaac kasama ang pamilya. Nagpaiwan sa lugar sina Ando at Julian. Sinama ni Rogelio si Marcelo papunta sa paglilipatan nito kina Kapitan Isaac. Sa inaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa din ang tuloy. Ikaya na matatanda eh. Sa wakas, Manong, matatahimik na kayong dalawa ni Manong Rogelio. Oo, Ando. Malaki ang naitulong mo sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ko nahanap ang kapatid ko. Hanggang ngayon, inilulugbok pa rin niya ang sarili sa paghiganti. Likas kay Manong Rogelio ang pagiging mabait, kaya hindi na rin tayo nahirapan na pigilan siya.
Kung nagkataon siguro, wala na din ako eh. Kaya nga hanga ako sa'yo, Ando. Matapang ka. Sa totoo lang, hindi pa rin nawawala ang tanong sa isipan ko. Bakit wala ka nararamdamang takot? Hindi totoo yan, Manong. Natatakot din ako. Kaso mas nangingibabaw sa akin ang tindi ng pangangailangan. Kaya kahit kinakabahan ako o nanginginig ang tuhod, sige lang. At isa pa, lagi kong sinasabi sa sarili ko na ang takot sa isip lang yan. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Wika ni Ando. Bagay na lalong nagpahanga kay Julian. Kung hindi ka lang naging kagaya namin, siguradong malayo pa ang mararating mo, Ando. Pasensya ka na, pati ikaw nadamay. Nako Manong, wag mo nang alalahanin yun. Gaya nga ng sinabi ko kay Marcelo, tanggapin mo na lang ang katotohanan ng buhay. Nandyan na yan eh. Maya-maya pa, dumating sina Marcelo at Rogelio. Ano? Tapos na ba ang paghahanda natin? Oo Manong, ako nang bahala doon. Ginawa ko na yung mga sinabi mo. Pero teka, para saan ba yung mga tangkay ng kahoy na may krus sa gitna? Ang tinutukoy mo ay sinukuan. Nagkataon na marami palang tumutubo sa paligid eh. Mabisa silang pampayuko ng lahat ng uri ng elemento at taong may kakayahan sa lihim na karunungan. Wika ni Rogelio. Inutusan nito si Ando na magtusok ng ilang sanga ng sinukuan sa paligid ng kubo ni Marcelo. Ito ang magsisilbing patibong. Hindi lingid sa kalaman ng magkapatid na wala silang panama kung sakaling sagupain ng harapan ang matanda. Handa na ako para sa plano. Sana lang magtagumpay ang binabalak nyo. Huwag kang mag-alala. Mahusay sa ganitong gawain si Manong Julian. Siguradong mahuhuli natin yung mambabarang na yon. Pagsapit ng hapon, kanya-kanyang pwesto na ang mga ito. Si Marcelo nakaupo sa atangan ng kubo, samantalang ang tatlo naman ay nakatago lang sa paligid. Napakatahimik sa kagubatan ng mga sandaling iyon. Tila alam ng mga nilalang sa paligid na may mangyayaring hindi maganda. Ilang sandali pa, naramdaman na ni Rogelio ang presensya ng matanda. Hanggang sa makita nito ang pamilyar na figura. Marahang naglalakad papasok sa bakuran si Marcelo. Marcelo, himala at hindi mo ko pinag-antay. Wika ng matanda sabay tanggal ng talukbong. Nagulat si Ando dahil mas bata pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Manong, akala ko ba may higit 100 taon na yan? Pero bakit parang hindi naman ganong katanda? Wika ni Ando. Magkasama sila sa isang pwesto. Samantalang si Rogelio nakatago hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Marcelo. Nakahanda na mga lamang loob ng tao. Gaya ng sinabi niyo, tandang inosensya. Sandali lang at kukunin ko. Magaling. Pero wag ka nang mag-abala. Hayaan mo ngang aking mga alaga ang kumuha para sa iyo. Wika ni tandang inosensya. Laking gulat ni Marcelo dahil naglabasan ang mga nakakatakot na nilalang sa mismong kubo. Bitbit ang mga garapon na naglalaman ng lamang loob ng tao. Hindi nagsasalita si Marcelo ng mga oras na yon dahil ang buong akala nito nag-iisa si tandang inosensya. Mahusay Marcelo. Natuto ka rin panatiliing sariwa ang mga puso at atay na ito. Sige na, hindi na ako magtatagal. Akmang tatalikod na sana nang biglang magbago ng anyo si Marcelo. Ito na ang hudyat nila Rogelio para lumabas sa pinagtataguan. Yan na ang hudyat namin ni Manong. Huwag kang aalis dito, Ando, hanggat hindi namin binibigay ang hudyat para lumabas ka. Wika ni Julian. Matapos ay sabay silang lumabas ni Rogelio. Bagay na kinagulat ng matanda. Anong ginagawa niyo dito? At paano niyong nalaman ang tungkol sa usapan namin ni Marcelo?
May nagbago sa'yo, Tandang Inosensya. Mukhang hindi ka na malinis magtrabaho ah. Anong nangyari? Maging kayo, malaki din ang pinagbago simula nang huli tayo magkita. Lumakas kayo ng husto, pero mukhang hindi pa rin kayo natuto. Marami kaming natutunan mula nang baguhin mo ang aming pagkatao. 50 taon ang nakakaraan. Hindi naman sa pagmamayabang. Ibang Julian at Rogelio ang nakilala mo noon. Tignan natin. Wika ni Tandang Inosensya sabay taas ng kamay. Sumugod ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Dito napagtanto ni Marcelo na tama ang sinabi ni Rogelio. Hindi lang siya ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng mambabarang. Nakipagsagupaan ng 3 sa mga alagad ng matanda. At gaya ng sinabi ni Julian, inantay ni Ando ang hudyat. Gamit ang kapangyarihang ibinigay ng mambabarang, isa-isang pinatumba ni Julian at Rogelio ang mga kalaban. Kinain ang kaluluwa ng mga ito. Nagulat si Tandang Inosensya dahil hindi niya inakalang ganon ang gagawin ng magkapatid. Paano niyong natutunan ng pamamaraan na yan? Nagulat ka rin ba, Tanda? Hindi ko rin alam eh. Naramdaman ko lang na kailangan ko ng lakas. Basta na lang nangyari ang lahat na tila kusang lumalabas ang kaluluwa ng mga napapatay namin at pumapasok sa aming katawan. Ito ang pinagkukunan namin ng lakas para mapanatili ang aming katawang lupa. Ganun ba? Pasensya na, pero hindi pa rin sasapat ang kakayahan na yan. Marami pa kayong hindi nalalaman tungkol sa mundo ng lihim na karunungan. 200 taon na ako nabubuhay. Wala pa sa kalingkingan ng mga nalalaman ko ang natuklasan niya. Wika ng matanda sabay kumpas ng kamay. Naglabas ito ng malakas na bugso ng enerhiya, dahilan para tumalsik si Marcelo at mawala ng malay. Sabay na nagbagong anyo ang magkapatid at sinugod ang matanda. Nagtataka ang matanda kung bakit hindi tinatabla ng ibinatong tigalpo ang dalawa. Nakipagsabayan sa pisikal na laban si Tandang Inosensya. Nagagawa nitong salagin ang lahat ng ataking ibinabato ng magkapatid. Kapit lang, Julian. Sandaling panahon pa. Oo, Manong. Alam ko. Pag-uusap ng dalawa habang naghahanda sa susunod na atake. Muling sumugod ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, napuruan sila sa ginawang gante ni Tandang Inosensya. Pamilyar ba kayo sa tagpong ito? Akala ko ba nagbago na kayo? Puro kayo salita. Sayang, umasa pa naman ako maaaliw sa labang ito. Wika ni Tandang Inosensya. Nilapitan nito ang dalawa at hinawakan sa liig. Hindi makapagsalita si Julian, kaya hindi ito nakapagbigay ng hudyat kay Ando, na noon ay nag-aantay pa din. Ano na, Manong Julian? Kaya pa ba? Wika ni Ando sa sarili. Nakita nitong unti-unti nang bumabagsak ang katawan ng dalawang kaibigan. Kaya hindi na nito inantay ang hudyat. Akmang lalabas sana sa pinagtataguan nang biglang napatingin sa kanya si Rogelio. Huminto ang binata dahil nabasa nito ang isipan ng kasama. Alam ni Ando ang titig na yon. Nanatili ang binata sa kinakatayuan habang inaantay ang susunod na gagawin ng magkapatid. Pilit ipinaglalapat ni Julian ang kanyang kamay. May kung anong inuusal. Maya-maya pa tuluyang naglapat ang kamay ni Julian. Laking gulat ni Ando nang biglang manigas ang katawan ng matandang mambabarang. Biglang nakalas ang tigalpong ibinato sa kanila ng matanda. At sa pagkakataong iyon, kampante ang magkapatid na hawak na nila ang sitwasyon nang biglang tumawa ng malakas si Tandang Inosensya. Sinukuan, anong akala nyo sa akin? Pangkaraniwang aswang o mambabarang? Nakalimutan nyo yatang ako ang lumikha sa inyo.
Wika nito sabay kalas ng panggapos. Umatras ng bahagya sina Rogelio at Julian. Alam naming kaya mong lampasan ang bisa ng sinukuan. Kaya naganda kami ng ikalawang patibong. Ando, ngayon na! Biglang napalingon ng matanda sa kinaroroonan ng binata dahil naramdaman nito ang isa pang presensya ng amaranhig. Tatlo kayo! Paanong nangyari to? Biglang itinarak ni Ando ang kanyang itak sa katawan ng matanda. Yan ang bagay na hindi mo napaghandaan, tanda. Mukhang hindi lang ikaw ang may kakayahang lumikha ng mga gaya mo. Wika ni Ando habang hawak ang itak. Ipinakita ang mutyang ibinigay ni Julian. Paano mong nakuha ang bertot ng amaranig? Wika nito habang pilit na hinahabol ang hininga. Hindi na mahalaga kung paano ito napunta sa akin. At isa pa, hindi mo rin naman mapapakinabangan ang isasagot ko sa'yo. Wika nito sabay pihit ng itak at hinila pa itaas. Bumagsak sa lupa ang katawan ng mambabarang. Alam ng binata na hindi nila ito basta-bastang mapapatay. Dahil kagaya nilang tatlo, isa din itong amaranhig. Marahang bumangon si Tandang Inosensya. Kinain ang lamang loob na nasa garapon. Unti-unting gumagaling ang sugat nito hanggang sa tuluyang mawala. Tumayo ng maayos ang matanda at muling hinarap sina Rogelio. Ito ang nagagawa ng immortal na katawan, Rogelio. Wala kayong magagawa para patayin ako. Wika ni Tandang Inosensya. Biglang tinagpas ni Ando ang ulo nito. Gumulong sa lupa. Napakaingay mong matanda ka. Kaya siguro hindi ka nakapag-asawa eh. Tampalasan ka, binata. Hindi mo lamang ginagawa mo. Sa tuwing nasusugatan ako, napuputol ang bahagi ng katawan. Nagagawa ko itong pagalingin. Pagmasdan mo ang katawan ng dalawa mong kasama, isa kang hangal kung inakala mong ganun ako kabilis matalo. Nilingon ni Ando sina Rogelio. Napansin ang biglaang pagputi ng buhok ng mga ito. Huwag mo kaming isipin, Nando. Ituon mo yung isipan sa kalaban. Wika ni Rogelio. Muling hinarap ni Ando ang matanda habang nag-iisip ng paraan para matalo ang mambabarang na hindi napapahamak ang dalawang kasama. Sa bawat atake ni Ando nababawasan ang buhay ng magkapatid at kapag pinagpatuloy pa nito ang pag-atake, tuluyang manghihina ang dalawang kasama. Siguro naman napagtanto mo ang nangyayari. Hindi ko lang basta ginawang amaranhigang dalawang yan. Sila din ang pinagkukunan ko ng lakas. Parang buhay na bertud. Binigyan ko na kayo ng pagkakataong mabuhay, pero ipinagpatuloy nyo pa rin ang paghabol sa akin. Hindi na lang kayo nanahimik. Wika ni Tandang Inosensya. Sa kabila ng kalituhan, nanatiling kalmado si Ando. Patuloy itong nag-iisip ng paraan hanggang sa maalala nito ang ginawa ni Rogelio. Dali-daling itinumba ni Ando ang sulo sa lupa, dahilan para matupok ang tuyong damo sa paligid. Kinuha ng binata ang langis sa kanyang bulsa. Ibinuhos ito sa bangang naiwan sa lupa. Biglang humalimuyak ang mabangong sangyo ng ilang-ilang. Biglang napatakip ng ilong si Tandang Inosensya. Maging sina Rogelio at Julian, napaatras na din. Lason sa mga mambabarang ang langis na nagmumula sa bulaklak ng ilang-ilang. Kaya iniwasan ng mga ito ang puno, lalo na sa tuwing namumukadkad. Sa mga hindi nakakaalam, ang langis ng bulaklak ng ilang-ilang, isa sa pinakamabisang pangontra sa masasamang elemento. Hindi magawang iwasan ng matanda ang usok na mula sa nasusunog na langis. Lalo pa itong kumapal nang tambakan ni Ando ng sariwang damo. Ngayon anong magagawa mo? Hindi ka na makakalabas sa lugar na ito dahil sa tangkay ng sinukuan. Mukhang napuno na ng usok ang baga mo. Ano, tanda? Nasaan ang pinagmamalaki mong kaalaman? Natawa si Rogelio.
dahil maging siya hindi inakalang gagamitin ni Ando ang pamamaraang iyon. Walang ya ka talaga. Kaya pala nawawala ang botelya ng langis sa bulsa ko. Wika ni Rogelio. Kinuha ni Ando ang pagkakataon upang pugutin ang ulo ng matanda sa ikalawang pagkakataon. Pangalawang beses ko nang naputol ang ulo mo. Alam mo na ang mangyayari sa pangatlo. Wika ni Ando. Nagtataka ang matanda dahil hindi nito magawang pasukin ang puso ng binata. Anong klaseng tao ka? Bakit hindi ko magawang pasukin ang puso mo? Hindi nakakaramdam ng takot ang batang yan. Kaya hindi mo magagawang magtanim ng kasamaan sa puso niya. Wika ni Rogelio nang muling ibaling ang tingin kay Ando. Nakapagpalit na ito ng anyo. Hinawakan ng binata ang kanyang ulo at sinubsob ito sa lupa. Sunod-sunod na tadyak ang ibinigay ni Ando sa matanda. Hindi ito nagpipigil. Ramdam ng dalawa ang bawat atake binibitawan ng binata. Oras na para tapusin ang laban, tanda. Alam kong malaking kahihiyan para sa iyo ang talunin ng isang bagito. Pero ang katotohanan, tanggapin mo ang kamatayan sa kamay ng isang baguhan. Wika ni Ando, sabay dampot ng kanyang itak. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng matanda. Hinawakan ng buhok nito. Idinantay ang itak sa leeg. Nilingon ni Ando ang mga kaibigan at ngumiti. Gawin mo na, Ando. Huwag mo kaming alalahanin. Kaya naming bumawi mula sa panghihina. Tama! Sundin mo ang sinasabi nila. Patayin mo ako! Huwag kang mag-alala, tanda, dahil yon ang gagawin ko! Wika ng binata sabay laslas sa leeg. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ng matanda. Kasabay nila Rogelio at Julian. Inakala nito na tapos na ang laban dahil nagawa niyang putulin sa ikatlong pagkakataon ang ulo ng mambabarang. Unti-unting naging abo ang katawan nito, kaya nakampante ang binata na nagawa nitong talunin si Tandang Inosensya. Naglakad ito papunta kina Rogelio at Julian, ngunit napansin nito nanlalaki ang mga mata ng dalawang kaibigan. Nang lingunin si Tandang Inosensya, isang nilalang ang lumabas mula sa tumpok ng abo. Dinampot nito ang ulo ng matanda at kinain. Matapos lunukin ng buo ang ulo ng matanda, unti-unting nagbago ang anyo. Naglabasan ang mga sungay at malalaking tinik sa likod at ulo. Yan ang demonyong naninirahan sa loob ng katawan ni Tandang Inosensya. Nilikha niya ang nilalang na ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga lamang loob ng tao. Hindi lang basta mambabarang ang matandang yun. Isa siyang ermitanya na may sapat na kaalaman sa paglikha ng demonyo. Isinilang ito ng mamatay ang kanyang katawang lupa. Paano natin matatalo ang isang yan? Imposibleng matalo ang nilalang na yan ng isang katulad mo, Ando. Mas mabuti kung umalis ka sa lugar na ito. Kami na ang bahala. Pero mahina na ang katawan nyo. Kailangan nyo makakain ng kaluluwa para manumbalik ang lakas nyo. May dalawang paraan pa ako naiisip, Ando. Pero kailangang handa kang tanggapin ang maaaring mangyari sa'yo. Hindi maaari, Julian. Tuluyang mawawala sa tamang pag-iisip si Ando kapag ginawa natin ang plano mo. Alam ko, Manong. Pero ito lang ang tanging paraang naiisip ko. Anong paraan na yun, Manong? Ito ay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo namin. Sa oras na magawa mo ito, magkakaroon ka ng kapantay na lakas ng nilalang na yan. Yun nga lang, hindi natin alam ang maaaring mangyari. Maaaring mawala ka sa wisyo at tuluyang maging halimaw, o maaari kang mamatay dahil sa lason. Ikalawa, kailangan mong kainin ang aming kaluluwa. Sa ganung paraan, lalong lalakas ang kapangyarihan mo bilang amaranhig. Teka, sandali lang.
Wala na bang ibang paraan? Wala na, Ando. Handa ka na ba? Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin kong piliin ang ikalawa. May pagkakataong manatili ang iyong normal na pag-iisip. Pero kapag ginawa ko yun, mamamatay ka, Manong. Hindi ba ito naman talaga ang ating misyon? Ang tuluyang matalo si Tandang Inosensya para makapagpahinga na kami. Tama si Manong. Siguro ito na nga ang sinasabing paraan para makalas ang sumpa ng pagiging amaranhig at tuluyan tayo makapagpahinga. Naunawaan ni Ando ang ibig sabihin ng kasama. Nauunawaan ko ang gusto niyong mangyari, pero ayoko mawala kayo. Sa totoo lang, masaya nga ako dahil naging kagaya niyo ako eh. Kahit alam kong isang sumpa ang pagiging amaranhig, tinitignan ko ito sa positibong pananaw at ginagamit para makatulong gaya ng ginagawa niyo. Alam ko, Ando. Ayaw rin naming dumating ang ganitong pagkakataon, pero kailangan nating tanggapin. Nalabag sa batas ng Diyos at kalikasan, manatili ang mga patay sa mundo ng mga buhay. Hindi mo kagaya, Ando. Sa oras na matalo mo ang nilalang na yan, mababasag ang sumpa sa pagkatao mo at maitutuloy mo ang dating buhay. Tanggapin mo ang mga kaluluwa namin, Ando, bilang biyaya ng buhay. Talunin mo ang nilalang na yan para sa amin. Wika ni Julian. Patuloy na tumatanggi si Ando. Ngunit nang iangat ni Rogelio ang ulo, nakita nitong papalapit na ang kalaban. Wala nang oras, Ando. Pasensya na, pero mapipilitan kang kainin ng kaluluwa naming magkapatid. Biglang inagaw ni Rogelio ang itak ng binata. Sinaksak ang sarili at ganon din ang ginawa ni Julian. Sabay na bumagsak ang dalawa sa balikat ng binata. Kusang humiwalay ang kaluluwa sa kanilang katawan papasok kay Ando. Tuluyang naging abo ang dalawa. Pagkatapos nun, nakaramdam ng bigla ang paglakas ng pangangatawan ng binata. Sakto namang paghambalos ng kalaban. Nilingon ito ni Ando, sinalubong ng malakas sa suntok, dahilan para tuluyang maputol ang braso ng nilalang. Napasigaw ito at napagtanto ni Ando. Nakaramdam ng sakit ang kalaban. Mabilis itong dinampot ang itak at sinugod. Hindi makaganti ang kalaban sa bilis ng atake ni Ando. Hanggang sa nagpakawala ito ng malakas na bugso ng enerhiya. Bagyang tumalsik ang binata, ngunit nagawa nitong bumawi. Tumalon pa itaas si Ando. Bumulusok papunta sa kinaroroonan ng kalaban. Buong lakas nitong inundayan ng taga ang nilalang, dahilan para tuluyang maputol ang isa pang braso. Para yan kay Manong Julian, at ito naman ay para kay Manong Rogelio. Muling sumalakay ang binata. Pinutol nito ang kanang binti ng nilalang. Napasigaw sa sobrang sakit ang kalaban. Biglang bumagsak. Hindi na ito makatayo, kaya kinuha ng binata ang pagkakataon para tuluyan ng tapusin ang laban. Sinaksak nito ang katawan ng kalaban. Matapos ay pinutol ang ulo. Inihagis sa apoy. Tumalon palayo ang binata dahil nakaramdam ito ng isa pang presensya. Mula ito sa kalaban, unti-unting naging abo ang katawan ng nilalang. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Ando dahil isa pang nilalang ang lumabas mula sa abo. Napagtanto ng binata na matatapos lang ang laban sa oras na sumikat ang araw. Kaya naman patuloy itong nakikipagsagupaan. Sa tuwing mapapatay niya ang isang nilalang, patuloy lang nasisibol ang isa pa. Sa isip ni Ando, kakaiba ang kaalamang taglay ni Tandang Inosensya. Nakagawa ito ng walang kamatayang demonyo. Mula sa katawan ng mga nilalang na kinain nito. Ilang minutong nakalipas, napansin ni Ando ang pagliwanag ng kalangitan. Nakakaramdam na ng pagod ang binata, ngunit kailangan itong magpatuloy at tapusin ang laban. Nanginginig na ang tuhod ni Ando. Ngunit wala sa isipan nito ang pagsuko. Konting sandali na lang.
Lalabas na ang araw. Kapit lang, Ando. Manong Julian, Manong Rogelio, konting tulak pa, mananalo tayo. Wika ng binata sa sarili. Patuloy na sumasalakay ang binata. Kabila ang palitan ng atake ang nagaganap. Hanggang sa magawa itong hulihin ni Ando, itinapat sa sinag ng papasikat na araw. Napasigaw ang nilalang habang unti-unting nalulusaw ang balat. Hanggang sa tuluyan itong maging abo. Napaluhod ang binata sa lupa at nagpasalamat. Dahil sa wakas, tapos na ang laban. Unti-unti nang nagbalik sa normal ang kanyang katawan. Kinuha ng binata ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Muli siyang nagsalita. Alam mo, sa ilang oras na pakikipagsagupaan ko sa halimaw na yon, naisip ko na kung sakaling babasagin kita, sino magtatanggol sa mga tao laban sa mga ganong uri ng nilalang? Wika ni Ando. Hiniga nito ang sarili habang nakatitig sa bughaw na kalangitan. Napagpasya na huwag basagin ang sumpa. Gamitin ito para labanan ang puwersa ng kasamaan. Matapos ang kaganapan, naglaho na parang bula si Ando. Wala nang naging balita tungkol sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tao, nasa paligid lang ito at nagmamasid. Hindi huminto ang binata sa pakikipaglaban. Sa tuwing may naririnig na pagsalakay ng mga aswang o hindi kaya naman panggagambala ng mga elemento, kaagad siyang rumiresponde. Hindi nagtagal, tuluyang naging payapa ang kapaligiran. Nawala na din ang banta ng masamang loob. Kinatakutan ng mga ito ang amaranhig na pumapatay ng mga aswang. Ilang taon pa ang lumipas. Tuluyan ang isinuko ni Ando ang kanyang kapangyarihan. Binasag nito ang mutya. Laking gulat ng binata dahil nanatili ang kanyang kabataan. Taliwa sa inaasahan na bigla siyang tatanda matapos basagin ang mutya. Natuwa ang binata sa naging resulta. Bagaman nawala ang kapangyarihan ng amaranhig, hindi naman nawala sa kanya ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya nila Rogelio at Julian. Ginamit ni Ando ang mga natutunan upang maging manggagamot, gaya ng dalawang kaibigan. Naging dalubhasa ito sa pagpuksa ng mga elementong nanggagambala. Muli ring ibinangon ng binata ang kanyang taniman, ang nasunog na tahanan, upang doon tumanggap ng mga pasyente. Kinilala ang kahusayan nito sa panggagamot. Maging ang mga taga-baryo ay nagulat dahil matagal na panahon nitong nawala at nang bumalik ay isa ng batikang manggagamot ang binata. Ngunit hindi doon nagtatapos ang laban ni Ando. Dahil sa kasagsagan ng panggagamot, hindi may iwasan ang mga kaparehong naiinggit. Pilit nilang pinapabagsak si Ando sa pamamagitan ng paninira. Isa na dito ang taon na nagngangalang Ka Eric. Minsan itong dumayo sa lugar ng binata upang personal na masaksiyan ang pamamaraan ng panggagamot. Tuloy-tuloy na pumasok ang pangkat ni Eric sa bakuran ng binata habang abala ito sa panggagamot. Napakaraming tao sa lugar ng mga sandaling iyon, kaya hindi magkanda-ugaga ang binata sa pag-asikaso ng mga pasyente. Naging katuwang din ito ang magkapatid na Isaac at Marcelo. Nagbitiw sa pagiging kapitan si Isaac dahil na rin sa kahihiyan. Ngunit pilit na ibinangon ni Ando. Simula ng araw na yon, nanumpang hindi aalis sa tabi ng binata. Si Marcelo naman, bilang pasasalamat sa pagtanggal ng sumpa sa kanya ng pagkaaswang, nangako ding tutulong sa abot ng makakaya. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Inaasikaso ng mga ito ang bisita nang bigla silang lapitan ni Ka Eric. Maaari mo bang palabasin ang manggagamot? Nagulat si Isaac nang marinig ang utos ng lalaki. Pasensya na pero abala si Ando sa panggagamot. Pero kung may kailangan kayo, maaaring pumila
Magantay ng inyong pagkakataon. Anong problema, Isaac? Wala naman, Manong. Gusto nilang makita si Ando eh. Paumanin kaibigan, pero kailangan yung pumila. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Ka Eric. Kilalang manggagamot sa kabilang bayan. Kapag sinabi kong gusto kong makausap ang manggagamot dito, yon ang susundin niyo. Tugon ni Ka Eric. Hindi nito alam na naririnig ni Ando ang sagutan. Kaya naman pansamantala nitong iniwan ang pasyente. Pinuntahan ng kasama. Anong problema? Ito kasing Ka Eric daw eh. Nagpupumilit na kausapin ang manggagamot. Ganun ba? Maaari bang malaman ko anong sadya nila? Wika ni Ando kay Ka Eric. Hindi pa din ito alam na ang kaharap nila ay ang taong hinahanap. Ikaw ba ang manggagamot? Kung hindi, maaari kang umalis sa harapan ko. Tawagin mo ang taong hinahanap ko. Alam mo bang abala ang manggagamot? Siguro naman nakikita mo ang maraming taong nakapila. Hindi ko na siguro kailangan pang sabihin na pumila kayo. Akmang lalakad sana ito pabalik ng tahanan nang biglang hawakan ni Ka Eric ang kanyang braso. Nanlaki mga mata nito at biglang nanigas ang katawan. Binalaan na kita. Kung nais mong makausap ang manggagamot, pumila ka. Hindi alam ni Ka Eric ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Biglang nanginig ang mga tuhod at halos hindi makaalis sa kinakatayuan. Tinanong ito ng kasama kung ano ang nangyayari. Ngunit sa halip na sumagot, inaya niya itong umalis sa lugar. Inakala ni Ando na doon na matatapos ang kaguluhan. Ngunit pagsapit ng hapon habang nagpapahinga si Ando, humahangos na pumasok si Isaac. Anong nangyayari? Bakit parang nakakita ka ng aswang? Yung lalaki kanina, Ando. Bumalik dito, napakarami nila. Tumayo si Ando. Saktong paglabas nito sa tahanan, naroon na sa bakuran si Ka Eric. Ngayon siguro naman, pwede nang makausap ang manggagamot. Hindi ko akalaing napaka-arogante mo talaga. Hindi lang yun May kapurulan ng utak mo, kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Kanina mo pa ako nakakausap. Hindi kita inarap dahil sa pinapakita mong ugali. Nanlaki mga mata ni Ka Eric nang malamang si Ando ang hinahanap nitong manggagamot. Ikaw ba ang sinasabi nilang manggagamot? Alam mo bang masyado nang malakas ang alingawngaw ng pangalan mo sa bayan? Nasasapawan mo kami. Sino ka ba sa tingin mo? Nasasapawan? Wala akong ibang intensyon kung hindi makatulong. Oo, pero nawawalan kami ng hanap buhay. Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko alam na ginagawa nyo palang pangkabuhayan ng panggagamot. Kung sa bagay, hindi kita masisisi. O ngayon, anong may paglilingkod ko? Gusto kong tumigil ka sa panggagamot para muling bumalik sa amin ang mga parokyano. Mukhang imposible yata ang sinasabi mo. Hindi ko pwedeng gawin yan. Marami nangangailangan ng tulong. Lalo mga taong nawawala ng pag-asang gumaling dahil sa kahirapan. Hipokrito, huwag kang magsalita na parang hindi ka naniningil sa panggagamot mo. Naniningil? Tignan mo ang paligid. May nakita ka bang karangyaan? May nakita ka bang ibang bagay? Mga tumpok ng dahon ng tabako mga yan. At dyan ako nabubuhay. Hindi ako tumatanggap ng kahit ano mula sa aking mga pasyente, Ka Eric. Ang hangarin ko ay makatulong sa mga nangangailangan. Hindi ko gusto na ilugmok sila sa kahirapan. Kahit ano pa ang dahilan mo, mas mabuti pang itigil mo na ang panggagamot. Kung hindi, may masamang mangyayari sa'yo. Para sa impormasyon mo lang yung huling nagbanta sa akin, naging pataba sa taniman ko ng tabako. Bakit hindi mo na lang gawin? Tignan natin kung mangyari ang sinasabi mo. Pag-uusap ng dalawa. Nagsipagbunot ng itak ang mga kasama ni Eric. Unti-unting naglakad papunta kay Ando.
Sigurado ba kayo sa gagawin nyo? Oo, at desperado kung itumba ang lahat ng haharang sa akin. Ganun ba? O sige, kayo ang bahala. Nagsipagsugod ang mga kasama ni Ka Eric. Ngunit laking gulat nito nang bigla silang tumalisik palayo. Anong nangyari? Magsipagtayo kayo, nag-iisa lang yan. Tama na, hindi kayo makakapasok sa depensa ko. Isang beses pa kayong gumawa ng hindi maganda. Kamatayan ang kakaharapin ng mga kasama mo. Hindi nakinig ang mga ito. Muling sumugod. Lingid sa kaalaman nila na may mga alagang nilalang si Ando. At nang muli silang makalapit sa bahay, biglang namilipit ang katawan ng mga ito hanggang sa tuluyang mamatay. Natulala si Ka Eric hanggang sa napilitang tumakbo. Simula nun, wala nang nanggulo pa sa binata. Naging malaking aral para sa iba pang naninira kay Ando ang kaganapan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nakilala ang kakayahan ni Ando, lalo na nang pagalingin ang isang taong nayanggaw. Nakuha din ng binata ang respeto ng ilang manggagamot. Tinanggap na mas malakas si Ando kung ikukumpara sa kanila. Hindi inasahan ng binata na tuluyang magbabago ang kanyang buhay. Ngunit para sa kanya, ito ay positibong kaganapan dahil nagamit niya ang kaalaman mula sa kasamaan upang makatulong sa mga nangangailangan. Laking pasasalamat ito kay Rogelio at Julian. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magkakaroon ng kakayahan si Ando na maging isang antingero na amaranhig.